A day in my life as a Pilipina na namumuhay dito sa Poland dahil nakapag-asawa ng Polako. O, diba? Maglaro tayo ng ganda-gandahan at samahan nyo kami gumala sa Krakow, and it's our first time. Ay, it's my first time. At ayun na nga, medyo matraffic siya ng 2 beses, pero okay na. Larga bola, no? And alam nyo, nag-worry pa din ako ay dahil mag-stress na naman tayo sa iyak ni Natalia kasi 4 hours drive nga ito at for sure, iiyak talaga ang bata kasi nga car seat is life naman. Diba? At sa time na ito ay siya ay medyo mahinahon pa. At eto na nga, nakita na namin yung signage na papalapit na kami sa Krakow. At ang castle, I don't know kung castle ba yun. Napaka-supportive ng family ko dito kasi kung anong makikita nila sa mga gilid-gilid na nakakamangha, ay agad-agad nila ini-introduce sa akin kasi napaka-supportive nila sa akin sa aking mga video or mga mini vlog. Oh, diba? At ito nga, nilibot muna namin bago kami pumasok doon kasi 2:00 pa naman yung aming schedule sa salt mine. Tapos ito na, it's our time na pumasok sa salt mine. At ito lang sana yung aming plano dito sa Krakow, 'di ba? Tapos if ikaw ay merong ano tawag yun, claustrophobia ba yun? Kung takot ka sa mga maliblib or masikip, hindi naman siya masikip, pero nagka-anxiety ako dito, ha? Lalo na may 800 steps siya pababa. You want to take over, Mama Voice Over? Just a quick ano lang ni And ayun na, andito na kami sa kalagitnaan at medyo talagang sweating ako dito. At muntik na akong himatayin at duguin ang ilong. Ito, ayaw talaga ni Natalia mag-voice over ako. At ito na nga, muntik na akong himatayin sa mention at duguin. Kasi ba naman ay yung asawa ko, binook niya ang English version. Tapos kasama naman yung anak niya, hindi masyadong makaintindi ng English. Kaya medyo nag-away sila ng onte. Tapos ayun nga, muntik akong himatayin at nose bleeding ay dahil mga British pala yung kasama namin, di ba? At hindi na ako nakinig sa mga explanation ni Ma'am ay dahil kotang-kota na ako sa English araw-araw. Nakakapagod din kaya. Ayun na, in-enjoy ko na yung mga view dito. Tapos may mga stalagmites, stalactite. Pero hindi naman siya bago sa akin kasi nga sa Pinas nagka-caving din ako. Ay, chari. Talaga ba? At papunta na tayo sa exciting part. Ito yung pinakamagandang area dito, papasok ng salt mine. At kung dadaan kayo ng Krakow, huwag niyong i-skip ito ang salt mine. Nakakapagod man siya, pero super worth it siya. Diba? Ayun na nga, umiyak na nga. And then, ayan, ang ganda dito. Tapos, nawala na ako sa voice over, diba? Tapos maingat ako mag-video ay dahil yung anak ng asawa ko very private, pwede siyang mahagip, diba? At hindi kami masyado makapag-picture ng aking asawa kasi 3 lang kami pumasok. Si Mamo hindi na sumama kasi pangatlong punta niya na dito. Tapos siya yung tagabantay ng aming bulilit. At kita nyo yan, hindi kayo malulunod yan kahit malalim yan kasi nga Natalia, hindi na ako maka-explain kasi hindi naman ako nagbasa ng ano. At ayun pala yung escalator na yun, nako, parang papunta ka na sa another life. Medyo ano siya, natakot ako kasi nga, very open siya. Pero may experience mo yung kapanahunan talaga. At ito na nga ang exciting part din. Hindi sana kami pupunta dito sa Old Town kasi nga wala sa itinerary namin ito ay dahil salt mine lang talaga at yung bottles namin ay 4 lang. At tapos dito kami nag-overtime kasi apakaganda pala dito sa Krakow. And before, gusto ko magala muna sa labas ng Europe pero ngayon na-realize ko na libutin muna yung parte ng Poland ay dahil sobrang na-appreciate ko siya kasi doon sa amin sa Łódź. Hindi siya masyadong ganito Tapos yung mga tao dito nag-English. Doon sa amin hindi masyado. At
At dito kami kumain sa restaurant na to, pero hindi sana to yung restaurant na pinuntahan namin. Kaya kami napadpad dito sa Old Town ay dahil yung anak ng asawa ko may hinahanap na parang old na restaurant. Tapos may games, parang part of the game siya. Tapos ayun na, nakita namin ang ganda ng Old Town na to. At dito kami pumunta sa restaurant na to dahil doon ay punong-puno hanggang sa hagdanan. Simula sa ilalim hanggang sa taas. Hindi ko lang ma-videoan o ma-picturean kayo. Baka masita ako. Tapos, ayun. Kaya napunta kami dito at na-overtime. Ay dahil ang apakaganda niya. Nakita ko yung paypay na to. Kaso, ang apakamahal pala. 55 CL. May himatayin tayo. Gusto ko sana yan kasi pag maglobad ang electric fan ni Natalia na maliit. Yan ang gagamitan natin kasi sobrang init dito. Tapos, hindi na ako, bumili kasi hindi na ako nag-collect ng keychain. Ay, dahil wala na ako sa Pinas. Nagko-collect ako. Ipapakita ko sa inyo soon. Ang dami kong keychain doon sa Pinas pero hindi ko nadala dito kasi baka hindi baka i-confiscate, ganun. And bumili lang ako ng magnet just in case ipapadala ko ulit sa Pilipinas. At napalula ako dito kasi wala ito sa Łódź. Nalula ako. Tapos ito yung view na nung pumunta kami sa Sicily, Italy. Kaya sabi ko nga, lilibutin ko na lang muna ang Poland kasi apakaganda pala. How much more pag nakabisit ako sa Gdansk and Zakopane. At dito naga-English kahit sa restaurant. Akala kasi nila naga-English ako. Gusto ko nga yung asawa ko sa kanila. Tapos minsan yung may matawag doon, may mabam kaming mga tao. Tapos British accent yung mga tourist dito. Sabi pa naman, you would like to help me. O ganyan. Diba? Dudugo ilong mo. Nadugo na nga yung ilong ko doon sa loob ng salt mine. At tapos ito yung kalesa, yung talagang na-enjoy ko dahil sa Łódź, wala ito. Parang tao yata yung gumuguyod sa Łódź. And that's it for today. Na-late kami at tapos umiyak si Natalia ng 2 beses at 12 midnight na kami nakauwi dahil nag-stop over kami dahil umiyak siya ng bongga-bongga at ang ganda ng sunset. And that's it for today. I hope you enjoy our mini vlog. Hindi siya mini vlog kasi see you for the next mini vlog. Papa. Okay, Papa na. Kaya cry ka.